Mas pipiliin mo ba ang Honda CB1000 Hornet o ang Kawasaki Z1100? In this video, aalamin natin kung alin sa dalawa ang mas worth it bilhin. Ang Honda CB1000 Hornet at ang Kawasaki Z1100 ang dalawa sa masasabi kong best value when it comes to 1000cc to date. Kaya sa presyo niya, sa may offer nila, just imagine naka 1000cc na kayo. Parehas maganda, parehas na Japanese bike, so parehas din silang pumupunit ang tunog, pero isa lang dapat sa kanila ang dapat nating piliin. Pero bago yan, pumunta muna tayo sa makina. For the CB1000 Hornet, gumagamit to ng 1000cc displacement na may 151 horsepower at 11,000 RPM and 104 Nm of torque at 9,000 RPM. Fuel tank capacity is 17 liters. May bigat na 211 kilograms at mabibili nyo to date or 750,000 pesos. Pagdating naman sa Kawasaki Z1100, gumagamit yun ng 1000cc displacement. Pares lang inline 4 na naka-flat plane. May sipa na 136 horsepower at 9,000 RPM at 113 Nm of torque at 7,600 RPM. Fuel tank capacity is 17 liters. May bigat na 221 kilograms at mabibili nyo yon for 735,000 pesos. So kung pagtatabihin natin ang dalawa, di hamak na mas malakas ang horsepower ng Hornet at high revving din ng bike kumpara sa Z1100. Pero when it comes to torque, doon naman lalamang ang Z1100. When it comes to curb weight, mas mabigat ng 10 kilos ang Z1100. So kung pag-uusapan natin ang power to weight ratio, mas lalamang to. At ba dikit ng dikit ang bubuyog. Pero when it comes to price, mas mura ng 15,000 ang Z1100. Bago natin pag-usapan yung design, sumuna natin yung makina. Hornet Exil Exhaust. Boom. Tataan tayo ng Skyway mamaya. Doon sa lugar na yun, limitado yung takbo natin. So kung gusto nyo marinig yung hataw ng Hornet, dito natin masubukan yun. CB1000 Hornet in sport mode. Lagyan natin sport mode. Yan. Tiga tayo. So yan po ang tunog ng CB1000 Hornet kapag naka full system exhaust. I-rev lang natin yung Hornet. So that, my friends, is the sound of Hornet. Nakapag-review na tayo ng Kawasaki Ninja 1100. So technically, same engine lang yan ng Z1100. So sa mga nag-wonder kung ano ang tunog ng Z1100 sa full system exhaust, mayroon tayong sample video dito. Parinig ko sa inyo. So yan po ang tunog ng 1100 engine ng Kawasaki. Let me know your thoughts kung ano mas maganda tumunog sa dalawa. Mga kitipais, disclaimer lang, hindi porket naka-Hornet tayo sa video na to mas papabor ako sa Honda. Gustuin ko man gumawa ng comparison na ipagtabi ang Hornet at Z1100. Mukhang matatagalan pa tayo, pero ganun pa man, pipiliin pa rin natin maging straightforward at hindi bias para sa review na to. Alright, so ito na. When it comes to design, parehas na motor, napakaganda ng styling. Isa muna natin sa Honda Hornet. Titignan niyo yung harapan niya. Actually, magkamukha sila ng Z1100. Yung mata, yung hugis ng headlight. Pero ewan ko, parang mas may dating sa akin yung headlight ng Z1100. Pagdating naman sa headlight ng Z1100, yun at yun pa rin kung ano yung nakita natin dati. Hindi nila binago yun. Niretain nila yung ganong klaseng design. Yes, para sa akin, okay lang din kasi signature na ng Z1 yun eh. Kumbaga sila yung OG sa ganong klaseng yung itsura eh. Parehas silang brusco, parehas malaki tignan. Though mas simple lang sa Hornet and mas sporty ang design sa Z1100. And when it comes to taillight, parehas silang pointy pero mas sharp lang tignan ang tail end ng Hornet. Sa Z1 naman, ang pogi kasi ng pillion seat nun eh. So again, niretain nila yung ganong klaseng design ng tank at ng tail section. So when it comes to design, ito subjective na naman to. Pero parang mas brusco tignan ng Z1100, no? Ewan ko, ako lang yun ah. When it comes to frame,
gumagamit ang Hornet ng steel perimeter frame, which is unusual para sa isang 1000cc kasi most liter bikes na nilabas ngayon naka-aluminum perimeter na. So siya naka-steel perimeter pa rin, pero tulad ng sinabi ko sa inyo sa review, magaan pa rin siya kung tutusin, 211 kilograms. Not too bad compared to the Z1100 na may timbang na 221 kilograms. So mas mabigat ang Z1100 to think na gumagamit yun ng aluminum perimeter frame. So for its design, yun po ang pagkakaiba ng dalawa. Let me know your thoughts in the comment section kung anong mas maganda sa dalawa. Ang presko dito sa Skyway kapag hapon. Alam niyo, ganito yung paborito kong oras sa pag-ride. Yung palubog na yung araw. Though mas pipiliin ko mag-ride sa gabi kasi mas malamig, pero iba pa rin tama kapag presko tapos kita mo pa yung mga view eh. Saka yung kulay ng paligid, parang kang naka-filter ng sepia. Pero ang malaking pagkakaiba ng dalawa ay yung mga tech na nakakabit sa kanila. So umpisa natin sa Hornet. Gumagamit to ng 5-inch TFT display na may Bluetooth connectivity at road sync. Yun yung term ng Honda sa turn-by-turn navigation nila. Meron kayong built-in navigation dyan sa dash nyo, hindi na kailangan maglagay ng cellphone holder. Pero just in case gusto nyo maglagay ng cellphone holder, yan tulad nito, SEC cellphone holder. Nice, no? So maliwanag yung display ng Hornet. Actually medyo classy yung itsura niya. Parang Windows nga. Alam niyo yung interface ng Windows, parang ganun yung datingan niya. Meron tayong 4 na riding mode sa Hornet. Isang standard, yun yung road mode, isang sport mode, isang rain mode, at user mode. So user mode, yun yung customizable mode ng Hornet. Meron tayong traction control na pwede yung tiplahin. So si Hornet, wala siyang masyadong tech to think na naka 1000cc guys. So yun lang yung medyo drawback sa kanya. Also by the way, naka ride by wire pala ang Hornet. Pagdating naman sa Z1100, marami-raming tech na nilagay sa kanya. Katulad ng Hornet, gumagamit yun ng 5-inch TFT display. Ewan ko kung ako tatanungin nyo, mas gusto ko itsura ng display ng Z1100. Mas sporty, ang daming nangyayari. Yun also yung tachometer niya sa gitna, ang ganda ng itsura. Gumagamit din ng 4 riding modes, isang road, rain at sport, at isang customizable. Yun yung rider na kung tawagin. Merong IMU sensor, ride by wire. Also, merong cruise control. For that price, meron pong cruise control. Ewan ko sa ganitong klaseng daan, ayan, straight lang tayo. Tulad to Skyway, napakahaba nito and may speed limit. Nasa point ako ng buhay na ayoko nang pumiga ng matagal. Parang hanap-hanapin mo yung cruise control eh. Pindutin mo lang, iset mo, ilock mo, then automatic under ka na. So yun ang kagandaan sa cruise control. So meron ang Z1100 nun. Also meron siyang quick shifter na up and down, na para sa akin sa isang 1000cc dapat lang meron siya nun. So mas mabilis ang palitan nyo ng gears ng milliseconds, lalo na pag naka-registra kayo sa gagamitin nun. Pagdating naman sa brake and suspension, dito sa Hornet gumagamit ng Showa Force front and rear, fully adjustable preload, compression at rebound. Sa likod naman preload at rebound ang pwede nyo ayusin. Then for the brakes, naka 4 piston Nissin calipers, dual disc. Habang Kawasaki naman gumagamit ng Showa fork sa harap, gumagamit yun ng Öhlins S46. Mas maganda ang suspension nyo sa Z1100. And for the brakes, naka Brembo M4.32 calipers po kayo doon. So yeah, suspension and brakes, mas maganda ang Z1100. For the tire, gumagamit ang Hornet ng Bridgestone Batlux S22. Gandang gulong pagdating sa gantong klaseng daan. Also mag-registra kayo, papalag din yun. Yun nga ang problema ko dito sa Hornet, naka 180 lang yung rear tire. Yung 180 pang middleweight, sukat yun eh. Ewan ko nga bakit ganun ginawa ng Honda dito sa Hornet tire. Pero ang kagandahan sa kanya, nimble siya gamitin pagdating sa likuan. Ang flickable, ang gaan ng pakiramdam. Yun ang gusto ko sa Hornet. Yung wheelbase ng Hornet maikse kumpara sa Z1100, kaya siya mas flickable, mas enjoy siya gamitin in corners. Whereas sa Z1100, gumagamit yun ng Dunlop Sport Max Q5A at naka 190 yung rear tire. So mas malapad tignan ng rear tire ng Z1100. Pero pagdating sa performance, ewan ko, mas lamang sa puso ko ang Batlux S22. Ang kapit kasi niya mas natutuwa ako doon kaya sa Dunlop. Ganda ng sunset mga cutie pies. When it comes to seat height, ang Hornet merong tong taas na 809mm. Di ganun kataas, di rin ganun kababa. So tama lang. Whereas sa Kawasaki Z1100, meron yung seat height na 815mm. So may kataasan yun kumpara dito. Though hindi ganun nagkakalayo, 6mm difference. Pero when it comes to seat height, yun, mas mababa ang Hornet. Seat comfort, handling at ergonomics, hindi ko pa kumpara sa ngayon. Hindi ko pa nasubukan personally ang Z1100. Hindi ko naman pwedeng kumpara ang ergonomics at seat comfort ng Ninja 1100.
Kasi iba yon, sport touring yon, fully furred bike. Ang Z1100 naked bike kasi yun Siguro sa review na lang natin kung magkaroon man tayo ng review sa Kawasaki Z1100. Alin sa kanila ang worth it bilhin? Well, kung akong tatanungin nyo mga cutie pies, parehas maganda Actually magkaiba sila ng ganda. Pero kung isa lang ang pipiliin natin, siguro sa Kawasaki, kasi mas mura at in that price, ang dami nyo ng tech. I mean, quick shifter, cruise control, hindi nyo na kailangan pang bumili ng aftermarket para gawin yun. Also styling, mas ewan ko, mas maganda kasi hulmahan ng Z1 Iba pa rin kasi yung pagka-bruise ko nun Do pogi rin naman to, pero may part sa akin na oo, para nagsasawa na ako sa itsura ng Z1. Kasi yun pa rin yung dati pero dito bago sa mata, dahil nasubukan na natin ang Ninja 1100, which is exactly the same engine na ginamit sa Z1100. Ewan ko, parang ang bait-bait ng makina ng 1000cc ng Kawasaki. I mean sa 1100 sa Xterra ibang iba yun, sira ulo yung makina nila na yun. O sa makina ng ZH2. Pero 1100 engine ng Kawi, ang tame Ewan ko, pas magandang bitaw ng makina ng Hornet Which is, by the way, nakalimutan ko sabihin sa inyo, the engine is derived from the 2017 Fireblade. Medyo in-update ng onte, ni-refresh, mas street focus, pero ganun pa man kung nakagamit na kayo ng Fireblade, halos pares ng response, ng power, yung gulat factor, yung saya, halos pares lang. So when it comes to engine, all the way dito ako sa Hornet ng Honda. Kung kayo ang tatanungin guys, anong mas pipili niya sa dalawa, Hornet o Z1? Let me know in the comment section down below. Guys, babaybayin ko lang tong Skyway. Actually malapit na akong bumaba. Iniram lang kasi natin to. So sasoli ko na dyan sa may Sec Abad. Again, Boss Stephen, big thanks sa pagpapayaram sa akin dito sa bike mo. Love you. Kaya mga cutie-pies, kung nakatulong ang video na to, kindly leave a like at mahilig kayo sa mga ganitong content. Huwag kayong mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Hanggang dito na lang muna ako. Palubog na rin ang araw. At see you po sa next content.